Sigurado akong minsan sa buhay mo ay nakarinig at naka-encounter ka na rin ng kwento ng mga taong nagbenta ng kanilang mga kaluluwa sa demonyo o mga taong nagkaroon ng demonic encounters. Sa maniwala ka't sa hindi ay nakakakilabot pa rin ito kung iisipin. Kaya naman sa videong ito ay pag-uusapan natin ang 10 sa pinaka nakakatakot na demonic encounters. Pero bago tayo magsimula ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-ring ang notification bell nang sa ganun ay maging updated ka pa sa mga susunod nating videos. Number 10, Richard Cabell. Siya ay tumira sa England noong 1600s. Tila kilala siya sa pagkakaroon ng masamang pagkatao. Mapanakit siya sa mga tao sa kanilang lugar at inaabuso niya rin ang kanyang asawa. Isang gabi nang animoy sinaniban siya ng kademonyohan ay tinaga niya ang kanyang asawa. Kaya naman tumakas ito. Pagkatapos nito ay hinanap ni Richard ang kanyang asawa at nang kanya itong matagpuan ay agad naman niyang pinaslang. Kasama ng alagang aso nito. At marahil kaunti lamang ang makarelate dito pero alam na natin ang naging kasunod. Naniniwala ang mga tao sa kanilang lugar na nagagawa niya ang mga bagay na ito dahil nakipagkasundo siya sa demonyo para sa immortalidad. Pero kalaunan ay binawian rin siya ng buhay noong July 5, 1677. At pagkatapos nga nitong mamatay ay nagkaroon ng bali-balitang mayroon daw kakaibang anyo na animoy multo na paghalagala sa lugar kung saan nakalibing itong si Richard. Sobrang ikinatakot ito ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Kaya naman nilagyan nila ng napakalaking bato ang tuktok nito at pinalibutan pa ng metal bars. Pagkatapos nito ay mayroon daw namataan na isang animoy diablo na mayroon pang umiilaw na pulang mga mata. Naniniwala ang ibang mga tao sa lugar na ito ay ang demonyo kung saan kanyang hinahanap at gustong makuha ang kaluluwang ipinagkasundo sa kanya. Number 9. Ang kwento ng karpentero sa Austria. Ang matandang kwentong ito ay nagmula sa village ng Tyrol sa Austria. Ayon nga sa kwento, noon ay mayroon raw isang tulay na nagkokonekta sa village ng Tyrol sa isa pang village na tinatawag na Schruns. Isang araw ay nasira ang tulay na ito dahil sa napakataas at napakalakas na pagbaha sa lugar. Dahil dito ay marami sa mga nakatira doon ang nahirapan sa paghahanap buhay. Kaya naman, inalok nila ang isang sikat na karpentero sa lugar para ayusin ang tulay na iyon. Sinabi pa nila na kung magawa niya ito sa loob ng 3 araw ay kanila itong babayaran ng napakalaking halaga. Alam niyang ang pinapagawa sa kanya ay imposibleng mangyari. Kaya naman, humingi siya ng 1 araw para pag-isipan ito. Sa gabing iyon habang siya ay nag-iisip ng solusyon kung paano niya magagawa ang tulay, sa loob ng maikling panahon ay bisita siya ng isang maliit na lalaking nakasuot ng kulay berdeng sombrero. Inalok nito ang karpentero na siya na ang gagawa ng tulay at mapupunta pa rin sa karpentero ang lahat ng pabuya o halagang sinabi sa kasunduan. Ngunit ang hininging kapalit nito ay ang unang kaluluwang lalabas sa kanyang bahay. Tatawid sa tulay. Alam ng karpentero na ito ang demonyo kaya naman nag-isip siya ng isang plano. Nang sumunod na araw ay gawa na ang tulay at nandoon ang karpentero. Naroon din ang demonyo na animoy naghihintay ng kaluluwang kabayaran ng kanyang ginawa. Pero ang ginawa ng karpentero ay itinulak niya ang isang kambing at sabing, "Ayan na ang hinihingi mo." Bagaman animoy na isahan ng karpentero ang demonyo ay tinanggap pa rin ito. Number 8. George Lukins. Noong unang panahon sa England, kung mayroon kang sakit ay tila 2 na lamang ang iyong natitirang pagpipilian. Ang lumala ang iyong sakit at tuluyang mamatay o ang pumunta sa simbahan at magpa-exercise. Noong May 31, nagkaroon ng kakaibang kondisyon si George kung saan naging napakataas ng kanyang lagnat at kinumbulsyon pa ito. Ayon sa mga balibalita ay sumisigaw ito at ang kanyang boses ay hindi normal at nakakakilabot. Nagpunta siya sa mga doktor at wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng lunas sa kalagayan niya. Kaya naman, ang sumunod niyang ginawa ay pumunta kay Reverend Eastwood para mahugasan ang kanyang kaluluwa. Sinubukan siyang tulungan ng pari, ngunit animoy ang nagpapahirap kay George ay talaga naman daw na napakalakas para lamang sa kanya. Kaya naman,
nagtawag pa siya ng 6 na iba pang pari para tulungan siya sa pag-perform ng isang matinding exorcism. Habang ginagawa nga ang prosesong ito ay nagpabago-bago si George sa 7 may alademonyong personalidad at isa pa raw dito ay nagsabi na siya ay si Satanas. Pagkatapos nga nitong super exorcism na ito ay nagamot na si George sa kanyang iniinda. Number 7. Codex Gigas. Magbabasa ka ba ng libro kung ang sumulat nito ay walang iba kundi ang demonyo? Well, ang Codex Gigas ay pinaniniwala ang naglalaman ng aktwal na mga bagay na isinulat mismo ng demonyo at kung sino man ang bumasa nito ay isusumpain. Ayon sa mga kwento ay noong 1523, si Ludovico Spoletano ay gustong masagot ang mga tanong na ibinigay sa kanya. Ayon sa pahayag na nasulat sa mga dokumento ay isinaniban siya di umano ng demonyo at nagsimulang magsulat at halos lahat nga ng nasulat magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin nade-decode. Number 6. Anson Rose. Si Anson Rose ay isang single mother na dumaranas ng matinding kahirapan, ngunit ginagawa niya ang lahat para sa anak niyang si Michael. Isang gabi ayon sa kanya ay kinuha di umano ng isang mangkukulam ang kanyang anak at dahil dito ay nakipagkasundo siya sa demonyo para lang mabalik ito. Noong 1477 ay nakusahan siya ay isang witch o mangkukulam sa kanilang lugar. Dahil dito ay pinahirapan siya ng mga taong siyang nagdulot sa pag-amin nito na siya raw ay nagtatrabaho para sa demonyo. Number 5. Michael Scott. At hindi siya itong Michael Scott na ito. Siya ay isang Scottish mathematician na ipinanganak noong 1175 at kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na individual na mula sa Scotland. Nag-travel siya sa Europe at paglipas ng panahon ay napunta sa Italy. Habang nandun siya, ang kanyang katalinuhan ay naging agaw pansin sa marami. Kaya naman ipinatawag siya ni Emperor Frederick II at itinalaga bilang head astrologer. Pero nung mga panahon ngayon ay kapag sobrang matalino ka, magiging takaw atensyon ka at pagsususpetsahan ka pa ng marami. Ayon sa mga kwento ay mayroon daw siyang kakayahang mag-summon ng mga demonyo para gawin ang anumang utos niya. Napakaraming animoy imposibleng mga bagay ang nagawang itong si Michael, gaya ng pagtalo daw niya di umano sa mga mangkukulam at ginawa pang bato ang mga ito. Nakapagpagawa pa raw siya ng kalsada sa mga demonyo papunta sa kanyang kastilyo. Dahil dito ay nakasangla na ang kanyang kaluluwa sa demonyo at nakinita niyang siya ay papatayin nito sa pamamagitan ng paglalaglag ng bato sa kanyang ulo. Kaya naman, lagi itong nakasuot ng metal cap. Pero isang araw nung tinanggal niya ang sombrerong ito sa pagpasok sa simbahan, ay nahulugan siya ng bato sa ulo niya dahilan ng kanyang pagkamatay. Number 4. John Dee. Isa siyang Elizabethan mathematician at astrologer pero kilala din siya sa pagkawili at pagiging interesado sa okulto. Mahilig siya sa mga nakakakilabot at nakakatakot na mga bagay-bagay. Kahit na palihim siyang nagre-research tungkol sa black magic, ay naging isa siyang sikat na personalidad sa England. Nakalaunan ay naging royal astrologer ni Queen Mary. Ngunit natuklasan ang kanyang sikreto na naging dahilan para maaresto siya noong 1555 at noong nakalayan na siya ay hindi pa rin siya huminto sa pagiging obsessed sa okulto. At ayon pa sa kanya ay nagkaroon daw siya ng contact sa spirit world. Hindi ito kinatuwa ng mga tao kaya naman umalis siya at napunta sa Manchester Collegiate Church kung saan hanggang ngayon ay naroon pa rin ang kanyang naging opisina. Andun din naman ang desk na kanyang ginamit na mayroong malaking burn mark kung saan ito raw ay ang mismong footprint ng demonyo. Number 3. Robert Johnson. Si Robert Johnson ay isa sa pinaka-naging tanyag at kilala bilang isa sa pinaka-talented na blues musician. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya kaya naman ninais niyang umahon sa hirap sa pamamagitan ng kanyang talento sa pagtugtog ng gitara. Madalas siyang nagtatanghal sa kalye-kalye lamang at ayon nga sa kwento ay dito niya nakatagpo ang demonyo kung saan inalok siya sa kakayahan ng tumugtog ng blues ng mas magaling kanino man kapalit ng kanyang kaluluwa di umano. Pagkatapos nga nito ay naging kilala at naging tanyag siya sa larangan ng musika. Ngunit hindi ito nagtagal dahil noong siya ay 27 years old ay misteryoso siyang binawian ng buhay. Number 2. Niccolo Paganini. Siya raw ang pinakamagaling na violinist
na nabuhay sa mundo. Isa siyang Italian violinist na walang katulad. Sa katunayan ay nalamangan niya ang lahat ng kung sino man ang magturo sa kanya. Noong siya ay 15 years old pa lamang ay nakapag-world tour na ito. Wala pa sa mga modernong violinist ang makayanang gawin o tugtugin ang mga nagawa niya dahil siya ay may kakayahang tumugtog na walang kopya ng mga piyesa dahil nga memoryado niya ang lahat ng ito. Ayon sa kwento ay mayroon siya ng mga kakayahang ito dahil nakipagkasundo siya sa demonyo. Samantalang, isinad naman ng ibang bersyon ng kwento na ang ina nito ang nakipagkasundo. Ayon pa sa sabi-sabi ay animoy nakikita raw nila ang demonyo sa kanyang katauhan sa tuwing siya ay tumutugtog na. Number 1. George Whitefield. Siya ay isang Anglican cleric at evangelist na nagte-travel para mag-evangelize nga o para ipalaganap ang kabutihan ng Panginoon. Noong 1740, siya ay nasa lugar na tinatawag na Ipswich sa Massachusetts at talaga namang napakatindi ng kanyang sermon na nagaganap dahil di umano sa tindi ng kanyang sermon at tungkol ito sa demonyo o kay Satanas ay biglang lumitaw ito sa lugar kung saan nagtuos ang dalawa. Do it, Jesus! A brand new hit! Bam! 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 Ayon sa sabi-sabi ay nagdasal si George at gumamit ng banal na kapangyarihan para itulak ang demonyo sa bangin kung saan nahulog ito at nakatayo gamit ang isang paa lamang. Pagkatapos nun ay tuluyan na ngang napaalis ito. Sa katunayan ay makikita pa rin raw hanggang ngayon ang footprint ng demonyo ayon sa mga taga roon sa lugar. At yan na nga po ang 10 sa pinaka nakakakilabot na demonic encounters. Kung nagustuhan mo ang video ito at gusto mo pa ng part 2 ay huwag mo lang kalimutang mag-like. Comment mo na rin dyan sa baba kung ano ang pinaka nakakatakot na naging experience mo. Share mo na rin ito sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan o sa pamilya mo. Salamat and see you in the next one.